I said earlier, dahil po sa aking panunungkulan sa pamahalaan, nakikita kung ano ang kailangang baguhin. Pero hindi ko alam talaga na talagang tinitingnan niya na ako noon. Gwapo po kasi kayo. Kaya, pero yan ay, okay na sa akin yan. Opo. Kasama sa buhay natin yan. Buhay gwapo. Yung bahay ko po, binili ko sa kanya yan. Oo, binili ko sa kanya. Eto po. Baka isinukli ay pag-ibig. Ayan na nga eh. At saka, sinukli pag-ibig, tama po yan. The worst part that I can remember, itong bahay po ito kung saan mo ako ini-interview, binomba po ito noong panahon. Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei, na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. Let me ask yung naging parang decision point nyo po, Sen, para tumakbo bilang senador noong 1995, no? Opo. Kamusta po yung naging campaign or kamusta po yung naging thought process? Why from being Department of Justice Secretary, tapos sige tatakbo po ako bilang senador? Ako'y nasa pamahalaan sa cabinet post, marami akong nakikita mga pulisiya na dapat naman baguhin. Opo. Dahilan sa galing tayo sa martial law ng ilang taon, 20 taon. At nung tayo ako sa kabinete, marami akong nakikita mga pwede ako makatulong in terms of policy. Dahil yan po ang trabaho ng legislatura to set policies through laws. And my exposure sa kabinete for 9 years, nagbigay sa akin ng karanasan kung anong dapat na mga batas na dapat ipairal. Kaya po ako nagsubok na magiging Pangulo, magiging Senador po. Senador. Kaya nagtagumpay naman. At mga 24 na taon po ako sa Senado. Ang ganda. Ang haba din po nung 24 years. Almost Opo. all of your life po. Yes, all of my life po. Opo. So I was 16 years in the private sector practicing. I was 9 years in the cabinet and 24 years in the Senate. Parang public life po yun talaga. Opo. A question po on, tinanong ko din po sa ibang mga kongresista at mga senador na nakausap ko, parang meron po ba kayong naging paboritong mga batas na naisulat? Hindi naman paborito, parang very notable po na sabihin nyo na, ay, ano talaga, parang... May ilang batas ako na talagang may malaki ang epekto. Unang-una kong batas na ipinasa, yung dual citizenship law. Oh. Ako po ang sumulat niyan. Dahil sa alam ko naman, yung ating mga kababayan na nagiging dayuhan dahilan sa sila po ay naging citizen ng ibang bansa. Yan naman ay dahilan sa kahirapan. Kaya hindi naman dapat tanggalin ang kanilang Philippine citizenship. So yan po ang unang batas na aking ipinasa. At may ilan pa, marami pa. Yun pong binago ko po yung revised penal code, yung sa corporation code, at maraming ilang batas ang aking naipasa habang ako'y nasa Senado. Yung sa syntax law din po. Syntax law, ako rin ang nagbuo niyan. So, sa aking, when I look back, nakatulong naman siguro ako sa mga polisiya na umiiral hanggang ngayon. Okay po. Sige po. So, yung sa syntax po, ano po yung parang iniisip nyo kung bakit isinulong nyo po itong batas? Una, sinulong natin yung batas dahil sa yung umiiral na batas noon ay hindi pantay-pantay ang trato ng mga gumagawa ng sigarilyo. Mayroon pong napapaboran. Kaya ating inayos para pare-pareho po ang pagtrato ng batas sa mga players. At pangalawa, yung aking pong may bahay, unang may bahay si Mrs.
Violi Calvo Drilon at ang aking ama ang aking nanay ay cancer po ang Talaga? cause Opo. of the death. And particularly my first wife was a smoker. Kaya yan po ang Nag-udyok. nagudyok sa akin na to work on this. So, parang may, kumbaga, in the youth speak today, parang yun ang hugot nyo po. Opo, Hugot. opo. May iba pa po ba kayong batas na naisulat mula sa inyong personal experience na, sige, go, isusulong ko pa rin po na... Well, wala namang personal experience. Opo. Basta, as I said earlier, dahil po sa aking panunungkulan sa pamahalaan, nakikita kung ano ang kailangang baguhin. At kaya po, binanggit ko yung dual citizenship dahil alam ko marami sa ating mga kababayan na walan ng Filipino citizenship dahil sa economic reasons. Kaya isa po yan sa aking ginawa na hindi dapat mawawala ang pagka-Pinoy Pagka-Pinoy. kung sakali man kumuha ng ibang citizenship. Po. Dahil kayo na rin po ang nag-bring up yung tungkol sa inyong pag-ibig, buhay pag-ibig. Kanina, girlfriend po, pinag-usapan niyo din po nung nasa UP po kayo. Kailan niyo po nakilala ang current niyo naman po na asawa? Okay. Alam niyo po yung aking may bahay ngayon. Noong buhay pa rin yung asawa niya, kaibigan ko na yan, si Vicky Nuino, at saka yung aking may bahay ngayon. At we were family friends. We would spend Christmas together. Kaya noong naging biyuda na siya noon, si Mrs. Drilon, it was natural that we remained friends. Pero hindi ko alam talaga na talagang tinitingnan niya na ako noon. Gwapo po kasi kayo. Kaya, yan ay, okay na sa akin yan. Opo. Kasama sa buhay natin yan. Buhay gwapo po eh. Oo. So, kasama sa buhay natin na talagang nagiging tinitingnan tayo ng... So, yan. Dahilan po dyan. Magagalit sa akin pag nakita niya ito, pero hindi po totoo yan in her terms. So, at isa pa, ito gagawin ko ng public. Yung aking may bahay po ngayon, Mrs. Mila Drilon, nung siya po'y byuda, ang pinalaki niya ang mga anak niya sa kanyang build and sell ng mga houses. Opo. Yung bahay ko po, binili ko sa kanya yan. Oo, binili ko sa kanya. At tumubo siya, siyempre. Kasi business naman po talaga. Nung nag-asawa na ako, lumipat siya sa bahay na ginawa niya, pero hindi niya ako binigyan ng reimbursement. So, klaruhin ko po, tama po ba yung pagkatanggap ko sa kwento na nung unang panahon, sa unang may bahay niyo po, bumili po kayo ng bahay mula kay current wife niya na. Opo. Kaya sumama rin siya sa bahay na ginawa niya. Ngunit hindi niya ako ni-reimburse. Walang reimbursement. Walang reimbursement. Di ba kailangan ng resibo po? Wala talaga. Kahit 5, wala. Eto po. Baka isinukli ay pag-ibig. Ayan na nga eh. At saka, sinukli pag-ibig, tama po yan. At pinapagalitan ako palagi, yan sinukli. Kasi, anyway, sige. Another topic. Ang cute po. Ito, I think, nakaka-relate ang mga tao dyan sa mga buhay pag-ibig po. Okay. Po. Pero, tuloy po natin, no? In terms of yung public life po, meron po bang mga pagkakataon na moments of doubt po, Sen? And then, paano nyo pong itinatawid yung moments of doubt, if ever there were po? The worst part that I can remember, itong bahay po ito kung saan mo ako ini-interview, binomba po ito noong panahon ng Talaga po? kudeta. Binomba po ito, halos
kalahati ng bahay ko nagiba. Talaga po. Dahil Anong year po? 1991. Oh, November of 1991. opo. Kasagsagan noong kudeta noon ng mga RAM. At ako po ang Secretary of Justice, kaya marami akong Threats. kasong isinampa laban sa mga nagtangkang tumbahin ang pamalaan. Kaya siguro dahil doon, ay gumanti sila, binomba na yung bahay ko alas 4 ng madaling araw. Nandito po kayo nun? Nandito ako, kasama ko yung mga anak ko, nandito ako sa bahay ko noon. So, yan. How were you able to to go through that? No, With the support of my friends, at nakikita ko naman na ang mga kaalyado natin noon, pare-pareho ang aming paniniwala na dapat manatili ang ating demokrasya. Kaya po kahit na mahirap siyempre, to augment my security then. Yan po ay nalagpasan natin at gaging kasama sa ating pamumuhay at pagtatrabaho, lalo na po sa pagbagong gobyerno ni Presidente Cory. So, ito pong, nagulat po ako parang new knowledge po yan sa akin na binomba po ang bahay nyo. Grabe ba, anong magiging reaction ko kung yun yung mangyari sa bahay? Huwag naman sana, pero yung kagulat-gulat po at traumatizing po yun. Certainly. Alas 4 ng madaling araw at kaya yan was a traumatizing experience. In fact, kung gagawin ko po yung aking memoirs, ang unang chapter po ay dahilan sa binomba yung aking bahay. At may book po kayo? May libro po kayo? May libro akong ilalabas, ginagawa. Talaga po. Kailan po ilalabas po? Secret. Secret muna. Pero I think malalabas naman po ito pag Opo. Hindi ka magkaroon ng, bago ka magkaroon ng apo, ay may ilalabas ko yun. Opo. Sige. Wala pa naman po akong asawa. Kaya nga Pinagdadasal po na magpari daw ako pero lilsi. Pinagkakamalang pari lang po. Kawawa naman ang pare. Pero yun po, Sen. So, yung pagsabog ng bomba is a very, how would I say? Traumatic experience. That's right. Pero it's also a very physical experience of yung parang bashing. Pero how about yung moments of criticism naman? Ako'y sanay na sa criticism. Basta wala lang malisya. At kung tanggap kong kasama yan sa aking pamumuhay. Opo. Ngunit mayroon din kuminsan nagiging talagang wala namang punto. I invoke my rights and privileges on our labor laws to bring hail to court those who unfairly criticize me, maliciously criticize me. So, kasama po sa buhay lahat yan. Throughout how many years po yung sa senator? 24? 24 years. 24 years. May mga po ba kayo? Parang, hindi man, I don't like to say na favorite, pero yung mga gabayan nyo pong mga bagong senador, yung naging mentor po kayo, parang from your wisdom, parang pumupunta po sa inyo, "Oy, Sen, pahingi naman po ng tulong." Tinutulungan ko sila lahat. Opo. Sinasabi ko rin sa kanila na, alam nyo, sa Senado, para tayong nasa fish bowl Fish. fish. Nakikita ng taong bayan, tayo lang, hindi kagaya sa House. Marami sila Oo, sobrang dami po. Ito, 24 lang tayo. Kaya we are scrutinized very closely by the public. Kaya kailangan mag-aral tayo. Hindi ka, I must say it. Mas magandang debate nung panahon ko sa Senado kaysa sa Senado ngayon. Talaga po. Ano po ba yung mga parang naging mga debate po na Marami.
hindi ko na... Maalala yun. Hindi. We will not have the Ah, time. not the time. to May 5 describe hours po what- tayo. May 5 hours po tayo. Hindi. Ano. When did you start po affiliating yourself with yung LP naman po? Nung I was the Senate President then, and nag-recruit sa akin si Joey Salonga, who was already retired then, but was a symbol of the Liberal Party. Ang pangulo ng partido noon si Butch Abad. Oh, si Sec Butch po. So, si Butch Abad. So, and yun, basically, silang dalawa were the ones who recruited me sa partido. And then throughout the years that you were in Senate, part po kayo ng partido na Opo. Hindi po ako, isa lang po ang partido ko. Wala ever na since. ako nasa Senado, Partido Liberal po. In the eyes of Senator Franklin Drilon po, ano po yung history ng Liberal Party po sa inyo? Yung mga pinagdaanan po. Sa akin, ang Partido Liberal Party ay talagang iisa lang ang plataforma para sa tao. Kaya ako wala na ako ibang partido no ako nasa Senado. Kung hindi, I was known as the LP member, LP candidate, LP president. At ako, hindi po madali. Ako'y naging pangulo ng partido. Hindi ko na nga ilang taon. At wala kaming resources noon. So, it was not easy. But naniniwala po ako na dahilan sa may prinsipyo pinapairal ang partido, manatili po kami kahit in difficult times, sa ambiro nga noon pag mahirap ang pamamahala, isang Volkswagen ang partido. What do you mean na po yun? Dahil sa lilima lang ang miyembro. Pero pag maayos ang sitwasyon, 747, ibig sabihin, isang aeroplano kami. So, I went through that, leading the party nung maliit pa. Nung Volkswagen pa. Volkswagen pa. Volkswagen. Hanggang naging lumaki ng lumaki. At there were times that it was very difficult. There were times it was very challenging. Dahilan sa hindi naman tayo pumapalit ng partido. Sa opposition tayo, minsan nasa administrasyon. Dahil ang nanatili ako bilang sa partido. Ngayon, mahirap ang partido. Sa Senado lang 24 ang partido yan. Dahil sa 24 na senador, kanya-kanyang party yan. Opo. Wala na kanya-kanyang partido. Kaya it's not easy to run a political party these days. Nung Naging minority ang party in power. Isa sa mga ayaw ng mga politiko yung eleksyon kung ang layunin ng isang opisyal ay ang kapakanan ng bayan, lahat po nakagawin niya para sa kapakanan ng bayan, hindi para pang sarili. Ngunit pwede niyo po ba akong kwentuhan? Ano po yung mga experiences na ito ng mga iba't ibang Santo Papa po? Ang galing kasi it's a very... Ako, pangarap ko yan, nakada Santo Papa, may picture. Almost, kulang na lang po si Pope Leo nung Santo. So kayo po ay isang relic din. Kasi nahawakan niyo po si Saint John Paul. Huwag namang relic. Ay, hindi naman po. Buhay po, pero parang... Nakikita, napapaiyak ako Talaga po. Napapaiyak. Actually, kita ko po sa picture. Parang... Napapaiyak ako na. Biro mo, mahawakan mo yung Papa, malapitan ka ng Papa, talagang napapaiyak ka. Really, that was how I felt. 25. Yan po, nagkaroon kami ng audience kay Pope Francis. At again, we were blessed because
kami ay nilapitan, hindi yung kaming nilapitan niya and binless niya kami kaya napaiyak ako. Wow.